Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay labis na pang-aabuso mula sa mga taong dapat kumakalinga, nagmamahal, at pumoprotekta sa kanya. Siya si Sarah Sharif, at base sa kanyang postmortem report ay nagtamo siya ng mahigit na 71 injuries. Kabilang na dito ang pagka-damage ng kanyang ribs, balikat, mga daliri, at mayroon din siyang 11 bali sa kanyang spinal cord. Nabasag din ang kanyang ulo at dahil dito ay nagkaroon siya ng traumatic brain injury. May natagpuan ding mga marka ng plancha sa kanyang puwitan. At bukod pa dito ay marami din siyang iba pang sunog na sanhi naman ng pagbubuhos sa kanya ng mainit na tubig. May mga pasa din siya ng lubid sa kanyang kamay at paa. Nakitaan din ng katawan niya ng mga bite marks or mga kagat. Ang dami niya talagang mga sugat at pasa. Literal, nabugbog sarado ang batang ito. At ang cause ng kanyang pagpanaw ay hindi matiyak dahil sa dami ng kanyang natamong mga injuries. This case is still ongoing. Dinidinig pa rin hanggang sa ngayon. Pero nangyari ito noong August 10, 2023 nang madiskubre ng mga pulis ang bangkay ng isang 10 years old na batang babaeng ito sa kanilang tahanan sa Woking, Surrey, England. Si Sarah Sharif came from a broken family. Nakakilala ang kanyang mga magulang sa England. Ang tatay niya ay si Irfan Sharif, 42 years old, isang Muslim Pakistani na driver dito sa England. At yung nanay naman niya ay si Olga, isang Catholic from Poland. May isa siyang kuya pero nagkahiwalay ang kanilang mga magulang noong 2015. Noong una ay nasa kusdiya sila ng nanay niya pero nalulung ito sa droga at sa bisyo. Kaya napunta sila sa pangangalaga ng kanilang tatay na si Irfan noong 2019. During that time ay may pamilya ng iba yung tatay niya at isa rin tong Muslim Pakistani na kilalang si Bainash Batul. 30 years old naman ito. Kasama din nila dun sa bahay yung uncle niya na kapatid ng tatay niya na si Faisal Malik. At dahil siya ang pinakamatandang anak na babae, ay siya lagi ang napag-iinitan. You know what? We cannot blame her. Kasi bukod sa bata siya, dito na siya pinanganak sa England and yung culture niya ay iba dun sa lugar ng tatay, stepmother at uncle niya. So, every time nagkakamali siya or yung actions niya ay not aligned dun sa paniniwala nila, to correct her on what they think is right, sinasakpan nila itong bata. At hindi lang basta palo tinutort nila ito. That's their way of discipline. Barbaric, inhumane. And all of these three adults, yung tatay, madrasta, at uncle, pinagtutulungan siyang gulpihin. They even forced her to wear hijab at magsuot ng modest clothing para mapagtakpan yung mga pasa at sugat niya sa ulo at buong katawan. At one time nga, nung mapansin ng kanyang teacher na may pasa siya sa pisngi at dun sa mata, pinull out ito ng tatay sa eskwelahan at pinag-homeschool na lang, no? Para makaiwas sa mga ganitong interrogations. At dito nga, mas lalong napahamak si Sarah. Lahat ng gawin niya, mali. Lahat ng kilos niya, napupuna. Konting kibot, palo agad. Hampas dito, balibag doon. It's a living hell for her. And at the age of 10, syempre, bibigay talaga yung katawan mo. At ito nga ang nangyari kay Sarah noong August 2023. Siya na mga taong dapat numero 1 na magpoprotekta sa kanya. Ang masaklap pa nito ay iniwan siya ng kanyang pamilya na mag-isa doon sa bahay nila at tumakas papuntang Islamabad, Pakistan. One day before, matagpuan yung bangkay niya ng mga pulis. So, ang nangyari siguro, nakonsensya yung tatay. Kaya tumawag sa mga pulis
pagkalapag ng eroplano nila sa Pakistan upang ipaalam na napatay niya yung anak niya. Take a deep breath and tell me what's happened. I cannot. I physically punished my Okay. daughter and she died. I left home with a panic. God, she is allowed at home. I need you to take a breath because I cannot understand what you're saying, okay? Your daughter has died. My daughter. My daughter. Okay. Hello. Hello. Yes, hello. Can you go to number 6, Hammond Road, please? Okay, don't worry. My daughter is dead. God, panic and left her. Who's your daughter? It's me. Okay. Father. How? I said she was naughty after the teacher died. I'm going to need you to slow down, okay? How have your daughter? I beat her up. It wasn't my intention to kill her, but I beat her up too much. Can you send someone? My daughter is alone. Yes. Please, Yes, don't worry, don't worry, don't worry. Nothing's going to be slowed down, okay? What is your... Okay, I'm gonna hand over myself. okay. I need you to slow down, okay? What led to this all happening? I think she was naughty over the last 3-4 weeks, and I was giving her punishment that she to sort her out. And just I did something and she died. Was she breathing when you left? No, she was, and I tried to resuscitate her, tried to give her CPR, everything, but I failed. I left in panic. So after nga ma-discover yung katawan, yung bangkay ni Sarah, nagkaroon ng manhunt sa buong England, even sa Pakistan. Pero nahuli lang yung tatlong to, yung tatay, yung stepmom at yung uncle noong September 13, 2023 nung nagbalak silang bumalik sa London dito sa Gatwick Airport. Like I said, right now ay dinidinig pa rin yung kaso. Pero ngayon ang dinidiin ng tatay ay yung asawa daw niya na stepmom ni Sarah ang nakap sa anak niya. Ito din daw ang laging nananakit sa bata. Kasi buong araw daw siya nawala sa bahay dahil sa pagtatrabaho. At sa tuwing umuwi daw siya, ay nadadatnan na lang niya yung anak niya na nasaktan na. Umamin lang daw siya noon na siya ang may gawa to protect his wife. Kasi maliliit pa daw yung 4 nilang anak. So in short, nagtuturoan silang tatlo ngayon. Ano man ang dahilan nyo para sa akin, dapat lahat kayo managot. Magsisi ka man, huli na. Wala kayong awa sa bata at kung totoo man yung statement mo bakit hinayaan mo nasaktan ng anak mo ng ganyan? Not just once, pero araw-araw. Bulag ka ba? Hindi enough ang reason mo para mapasweldo ka. And I hope you all get the maximum penalty, if not death. Ay, nakakadurog ng puso. Sobra. May you rest in peace, Sarah Sharif. At least now, no more pain, no more sufferings. And I just really hope and pray that you'll get the justice that you deserve. Thank you for watching.